ang total number of voters who actually voted, 81.65. Highest in the history of midterm election. 81.65% of 68,431,965 na mga botante sa buong Pilipinas. So 81.65. So natutuwa tayo dahil bagamat ito ay isang midterm election, ay nag-register siya ng ganung kadami na bilang ng mga botante natin na bumoto nitong nakarang election. Again, highest in the history of a midterm election. Yung ating presidential election noong 2022 ay 82.5 ang ating pong presidential election. So medyo kapiraso na lang, halos ganoon na rin kadami ang bumoto nitong midterm election. Sir, dun sa voter turnout, you mentioned, sir, safe to say ba na second highest siya overall? After ng national, after ng Yung presidential 2022, election. opo. Hindi po, posible, ano, yun po. Pero yung, kung siya ba ang pinakamataas sa isang midterm election, yes, pinakamataas siya sa isang midterm election. As to whether second highest siya after the presidential election of 2022, i-verify natin yon. Pero mukhang yun din. Mukhang tama yung analysis. Okay, sir. Tapos, sir, where can we attribute yung high voter turnout, sir? Kabataan. Hindi ko pa nalalaman yung whatever, pero base sa initial natin pagtingin, talagang dumagsa ang kabataan sa pagboto nitong nakaraang 2022 elections. Yung boses nila, gusto ng sambayanan na mapakinggan. Kahit naman yung mga nakatatanda natin dumagsa rin, lalo na nga po doon sa mga unang... alam niyo po, ang ating pong early voting hours ay mahigit 3 bilyon sa 2 oras lang. Kung titingnan nyo, tatanungin nyo successful, di hamak. Kasi 2 oras lang yun eh. 3 million mahigit ang mga botante natin na mga nakatatanda at may kapansanan na dumagsa sa ating mga presinto sa 2 oras ng 5 to 7. So, siguro po across the ages, talaga naman pong mataas. Pero naniniwala ako that the votes of the youth matters talaga. Yung pagdagsa nila, sobrang dami.